Okay mga kamads, mga kaibigan, pakinggan na natin si Boss Strike i-justify yung pag-liquidate niya. Sabi ko naman sa inyo, sinasabi niyo sa akin yung M7 yung pinakamalaking tournament. Hindi rin. Mas malaki pa rin yung nasa Pilipinas, yung may mga franchise. Bakit? Kasi number one, mas consistent yung tournament na yon. Every year meron nun, or at least mas maraming games doon na nilalaro at mas maraming sponsor ang meron doon. So kung ang usapan natin ay laki ng tournament, or yung profitability, yung M7, yung ano yun, yung tournament na binentahan niya ng slots ang mas importante doon. Hindi yung M7, yung Worlds or M7 ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko na kailangan mag-research kasi ang importante dito kung nasaan yung pera. Real talk yan. Whatever we achieved in Blacklist International, I feel like is more than what we expected it to be, especially with the Mobile Legends team. Oh. I remember back in 2020 when we thought of just the concept of Blacklist International, parang not a lot of people believe na we can do it coming from a management to esports. And then looking back, right, like multiple championships, locally, world champion. Congratulations, pero bakit mo pa rin in-exit? Kasi nga sabi ko sa inyo, meron pang mas profitable game na ngayon. Believe it or not, hindi na 'yon unfortunately hindi na 'yon ay ML. Ang ML pang atin na lang 'yan, kumbaga pang casual gaming na lang ang ML. Hindi na 'yan pang alam mo yun, yung kung hindi malakas yung team mo, hindi ka kikita talaga diyan. Kailangan talaga best of the best ka diyan kasi nga unlike sa Dota, ang daming ways para kumita, sa LoL ang daming ways para kumita. Sa Dota, sa ML halos wala na. Kita mo, yung mga malalaking streamers nasa na, 'di ba? Real talk 'yan. Magalit kayo sa akin pero real talk yan. Tuloy natin. Top 3 most watched esports team in the world. Like, honestly, hindi ko talaga ever naisip na aabot kami doon. So, it was beyond like our expectations. Napakababa naman ang expectation mo sa team mo. Kasi nga, eto lang again kasi nga, ang importante lang may slot ka doon sa tournament na puro prangkisa, 'di ba? Yung ine-explain ko sa inyo kanina, hindi ako familiar doon sa mga pangalan kasi hindi mo naman talaga kailangan ma-familiarize yung sarili mo diyan sa ML Ang kailangan mo lang sundan diyan kung nasan yung pera. Okay, ganun talaga, men. Like ano yan ang kalakaran ngayon sa streaming Naging pera-pera na sila Dati kasi nung panahon ng Mineski, nung panahon ng nung nagsisimula pa lang tong mga to, passion talaga siya. Pero when the money came in, nabago na yung mga perspective nila. And hindi ko sinisisi si Trike na merong napakalaking diamante sa hands, 'di ba? Si Trike yan ano niya yan, decision niya yan as company nila, and yung long-term longevity, yung longevity nung business niya, yung kailangan niyang protektahan. It's a good move. It's a very good business move. Pero sinasabi ko lang sa inyo yung rationale ng mga tao. I'm not saying na mali or masama si Trike. I'm just saying na kung ano yung nagmamatter ngayon sa esports. Okay? It's just that, okay? Kasi alam ko naman maraming nangangarap sa inyo na sumali dun sa mga esports na team, and kasi mataas yung MMR nyo or mataas yung rankings nyo. Pero let's be clear here kung ano yung expectations na kailangan yung pasukan. You have to be the 1% of the 1% bago kayo makapasok sa mga ganitong kalalaking klase ng team. And unfortunately for you, kung later in life ka na lumakas, kunyari mga 29, 27 ka na, hindi ka makakasabay dun sa mga mas bata sa'yo. Kasi yung mga mas bata sa'yo, yung usually pipiliin ito ng mga ganitong klaseng kumpanya. Real talk lang tayo. Tuloy. However, looking at all of that, what I eventually realized was that hindi naman kami kasi proactively looking for an opportunity to sell, for the record. Ano ba yung sinel nila?
Actually, pwede naman silang gumawa ng Mobile Legends team lang, blankly. Pero bakit kaya sila may term na sell dito? And eventually, and effectively pala, na-dissolve na yung kanilang team. Okay, so pakinggan natin si Trike. We were just open to we were just open sa pag-receive ng potential offers, or we were just entertaining conversations. But when this business opportunity kind of like came, of course as a CEO you're obliged to assess like eto ba talaga yung tamang path pa. Malaki yun na hindi yung balikan nyo yung in-upload ko nung una. Di ba pinag-usapan natin doon yung buy-in nila dito sa tournament na to, yung MPL na yan. Kasi malaki yon yung franchise fee na yon, okay? Malaki yung slot na yon, pare. Million yon, okay? Hindi yun mura. Hindi yun 100,000, hindi nga 1,000,000 yun eh. Nakukuha nyo ba what the idea is here, kaya sila nagbebenta ng mga binenta nila yung slot nila? Hindi yun barya. It's not even 5 million pesos. It's more than that, okay? So ngayon, since nawala na yung team na yon, nawala na yung blacklist, nawala na yung slot na yun, effectively na-dissolve yung buong Mobile Legends team nila. Pwede naman silang magtambay ng mga magagaling na ML players eh. Pero bakit nila kailangan i-dissolve lahat yon? Kasi nga, it's not gonna be as profitable as them not joining MPL. Yun kasi, andun kasi yung pera, bros eh. Wala naman sana dun sa parang TI ng Mobile Legends. Yeah, prestigious talaga yon, di ba? Yung pupunta ka sa ibang bansa, paglalaban mo yung Pilipinas. Kaso hindi yun eh. Walang pera doon, pare. Nandun yung Filipino pride. Pero yung pera, wala doon. Diba? Ganyan talaga. Ano yan? Kalakaran yan sa SOCMED. Huwag kayong, kung gusto nyong magalit sa akin because I'm telling you this, bahala kayo. Pero eto mismo yung sinasabi ko, diba? Hindi na kasi siya profitable. Okay? Matuloy natin. For the organization in the next 2 to 3 years, right? Like ito pa ba yung gusto ng organization? Will the organization benefit from this? And the way we see it is, we saw it as an opportunity to reassess our position in the market. Niliquidate niya yung position nyo. Ganun talaga. It's all good. It's all good. Okay lang yan. Ako naiintindihan ko si Trike. Actually, napaka-commendable nung move na yan. Kasi, of course, yung mga agents na na-build nila throughout the years, magagalit sa kanya. But it's the only move he can do kung hindi na malakas yung team mo. Kung hindi na sila nagpa-profit doon sa MPL and all other ventures ng ML. 'Di ba? Ganun eh. Ganun talaga 'yun eh. It's better to exit when you're on the top than nasa babang-baba ka na sa laylayan ka ng bottom tier team ka na, 'di ba? At least ito, they can exit out with their head high, and of course, pumera din sa Trike. It's a good move. I'm commending him dito. Tuloy. Market, diba? Because you don't have a chance naman like every day to be able to exit a certain investment Liquidate. and then eventually reassess your position. So when that came to us, like parang ang naisip talaga namin was like, sige, this is the chance to technically reassess our position on the space. Ganun. Ayun. So, congratulations kay Trike dahil, of course, it's a good move. It's a very good move dun sa kanilang longevity. Ngayon, saan na sila papasok? Nasa HOK na sila. Real talk na naman yan. Tingnan nyo yung kanilang Facebook page. Diba? Yun na yung new journey nila. Bakit? Kasi ang ByteDance at saka ang Riot, maglalagay sila ng sandamakmak na salapi doon sa community ng HOK. So, kung ikaw, isa kang magaling na mobile player, ano bang tawag doon? Cellphone player? Basta kung naglalaro ka sa iyong cellphone, it's best po sa tingin ko, in my humble opinion, is try mo din yung ibang game. Kung sundan mo din kung nasan tong mga malalaking orgs na to. Kasi malay mo, kung sila yung first mover doon, sila yung may unang team doon, di kita agad sila, di ba? It's all in the money, man. That's the reality of things. It's very hard to listen to kasi yung iba sa inyo very jaded pa dun sa salitang passion. Pero passion has left esports industry a long time ago, di ba? If
it's really about passion, di sana yung mga paboritong streamer nyo ay nag-i-stream pa rin ng Mobile Legends. Pero hindi na, di ba? Iba na ang kanilang passion. Di ba? Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.